ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Big time rollback sa diesel o gasolina, posibleng ipatuman ugma Hunyo 23. 8 pesos ngadto 11 pesos sa diesel ug 4 pesos ngadto 6 pesos sa gasolina. 30 anyos nga inahan, gipatay ang usa ka bulang anak nga lalaki sa Digo City, Davao del Sur. Daw nahimong lake o dam human ang magnitude 7.8 nga linog sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Gihisgutan ang pagbungkag niini. Mga apektadong residente sa linog sa Glan, Sarangani nag-antos pagpuyo sa mga tolda. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Mga residenteng apektado sa linog sa Glan, Sarangani nag-antos pagtirir sa mga tolda. Turismo sa lungsod, labing apektado sa magnitude 7.8 kalinog. Ano yung report ni John D. Esteban? Nag-iyahay og lumba ang mga residenteng apektado sa linog aron makaduol ni ining truck sa Barangay Burias, Glan, Sarangani Province. Dala sa truck ang supply sa tubig o pagkaon alang sa mga biktima nga gigutom o giuhaw. Ay, tulong ito para sa amin to, ma'am. Kasi may magkakain na kami. Wala po naabot dito sa amin po, ma'am, sa mga tent namin. Wala po. Ang tabang yapod-apod sa usa ka pribadong grupo. Bigay po kami dito, ma'am, ng mga kailangan ng mga brethren natin. Although sa Jensen, naano din kami dito, pero mas kailangan nila yung presensya namin. Moabot sa kapin 45 ka pamilya ang temporaryo nagpuyo karon sa kilid sa dalan sa usa ka taas nga lugar. Nangatumpag ang ilahang mga balay tungod sa paglinog ug nahadlok sab sila nga mubalik tungod sa mga kusog nga aftershock. Kung magkusog ang ulan, ma'am, may posibilidad na maguho ang buntod. Tapos ang mabaha ba, so madala po akong balay, ma'am. Yaman to nagdagan mi dire kay murag safe man layo sa dagat. Gawas sa supply sa pagkaon ug tubig nangayo sabog laing emergency supplies ang mga bakwit. Manginahanglan pagkaon namo dire tubig, tapos kanang mga tambal good, ma'am, tapos solar. Unya din tarapal namo tapos panglatag, ma'am. Gawas sa mga residenteng nawadaan og puyanan, paralisado sab karon ang lokal nga turismo sa Glan. Usa ka bulan nga gipahunong ang operasyon ni ining usa ka beach resort human nga nangadaot ang pipila ka kwarto. Hinungdan nga namingaw ang paginabuhian sa mga trabahante. Apektado po daw ang among duty. May duty man mi pero bali skilita lang po. Nagbigay man ng ayuda yung may-ari, yung mga boss namin. Matud sa Tourism Office, anaa sa 500 tourism employees gikan sa mga accredited ug non-accredited nga establishmento sa Glan ang apektado sa kalamidad. Kasamtangan ng gikumpleto ang situational report aron mahatagan og ayuda ang mga rawad-an og trabaho. Mga accredited tourism establishments naman, ma'am, as per po sa regional director namin, may assistance talaga silang matatanggap from the DOT. Yung mga non-DOT accredited establishments naman, ma'am, since hindi po sila nakapag-accredit, the DOT 12 will help us coordinate with DSWD po and DOLE sa mga empleyado. If may tulong pong maibigay yung national government doon sa mga establishments, yung damages ng mga buildings natin sa tourism industry po, ma'am. Kauban si Bong Vicencio sa kamera, John D. Esteban. One Mindanao. Klase sa usa ka tulunghaan sa Polomolok South, Cotabato, gibulabog og linog kaganinang buntag. Sayron ta ang detalye sa live report ni John D. Esteban gikan sa General Santos City. John D. Yasa radayag pa ang kalisang sa mga estudyante human ang nasinating magnitude 7.8. Hinuon, nakatabang kanila ang mga ginahimong psychosocial intervention sa eskwelahan. Ato Sayron. Yeah. Ma'am, tara ma'am. Tara na. Labasain. Ay, Diyos ko, ang mga bata. Magpanik na siya ang mga bata. Sure, ano ikaw? Nag-sweeping pa, wala na. Gibulabog og linog ang klase sa mga estudyante sa Silway 8 National High School banda alas 10 kaganiyang buntag sa Pulomolok, South Cotabato. Sumala sa Fivox, magnitude 4.8 ang nabating pagtayog. Kini aftershock sa magnitude 7.8 kalinog. Busa mga bata, dali-dali nga nanggawas paingon sa open ground.
Gisusi una sa maintenance staff ang mga classrooms ay hagipabalik ang mga estudyante. Ang grade 8 student nga si Althea nibalik matud pangyang kahadlok nga nabati dihang miigo ang magnitude 7.8 kalinog niadtong June 8. Hinuon nakatabang kaniya ang psychosocial intervention. Nandun pa rin po yung kaba kasi yung building po kasi namin nandun sa second floor. Pero now po nga nalipat kami dito, medyo nakampante na rin po. There were some of our learners na nagsasabi talaga na natakot sila bumalik sa school. But because of that intervention, they were able to manage their emotion. Nagkaroon sila ng acceptance na talagang normal na magkaroon tayo ng gano'n ng mga pangyayari po. Ang igsuon ni Marian nga grade 10 student sa General Santos City National High School sa Barangay Kalumpang, mahadlok pa mobalik og eskwelahan. Traumatized pa po siya, mahadlok pa po siya like kanang maulit na po, kaya daghan big aftershocks after ato nga incident. Hinuon sa karon wala pay face-to-face classes sa mong tulunghaan tungod sa mga nadanyos nga school building. Kini nga tulunghaan ang usa sa dunay pinakadaghang estudyante sa Region 12 nga moabot sa kapin 13,000. Sumala sa school head nga madugay-dugayan pa ay maayo ang mga nadamyos nga school building. Are going to present to our parents is yung plyboard na magiging partition no na nakayalo ng mga building. If the parents will support me. Kung sino lang yung willing no na halimbawa merong magdo-donate ng isang plyboard, ang iso-shoulder lahat ng school talagang hindi kaya. DepEd is also doing their part no. So actually our school, nasabit na po sa central office yung mga needs namin. Kung kailan yan, so kailangan dapat maglihok po ni. Sara, as of 8 a.m. no, karong adlaw June 22 nakatala na ang PVOC, so 9,372 ka aftershocks, 2,425 diini ang platted katunang mga kusog-kusog nga aftershock nga na record sa instrumento natumbok ang lokasyon, oras ug ang gikusgon. Ang aftershocks nga natala sa PVOC anaa sa magnitude 1.2 ngadto sa magnitude 6.4. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Gihisgutan na ang pagbungkag sa daw nahimong lake o dam sa usa ka sitio sa usa ka barangay sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Human natabunan sa Midahiling Yuta ang sapa nga epekto sa magnitude 7.8 nga linog. Ani ang report. Ang ginalakaw lang kaniadto karon ginabangka na. Kini ang sitwasyon karon sa mga residente sa matag mo bisita sa ilahang mga panimalay sa ubos nga bahin sa Barangay San Isidro sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Hinay-hinay nga gilapawan sa tubig ang ilang kabalayan sa nahimong Daw Lake o Dam. Human natabunan sa Midahiling Yuta ang usa ka sapa atol sa pagtayog sa magnitude 7.8 nga linog ni adtong June 8. May natural flow po sana tayo ng upstream river connecting San Isidro and Luis. But due to the two mountains na nag-landslide po, so they trapped the flow of the river. Gumikan sa insidente, apektado ang panginabuhian sa mga residente. Gikabalak-an sab nga dili na mapuslan ang ilang mga produktong agrikultural. Ang problema, gipadayag na sa LGU sa DPWH. Bambi bucket kanang mura siya balde nga dako nga dadon dit na sa through helicopter nga puno po siya og tubig unya ibuhos or iyabo didto sa yuta nga nagform og dam. So sa pagyabo ato medyo mabungkag ang yuta, makaagi na makaawas gamay ang tubig. O di ba kaha, blasting. Naapod tay gisuggest sa una nga blasting kanang pabutuhon ang yuta, pero delikado daw to kung pabutuhon ang tibuok katong yuta nga natabon. Human ang konsultasyon, kini ang nakatakdang ipahigayon sa otoridad. May papaakyatin doon na mga Philippine Army natin, they would manually na butasan yung dam para makaagos yung tubig. Yun yung latest kanina na update. Sa karon nanawagan ng LGU sa mga apektadong residente nga mubakwit sa evacuation center alang sa kaluwasan. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Tabi ilang mga kapuso, sensitibo ang musurod nga balita. Gipatay sa usa ka inahan ay ang 1-month-old nga anak sa Digo City, Davao del Sur. Naka-alerto si John D. Esteban.
Mismong ang 30 anyos nga inahan ang mipatay sa iyang kagalingong anak nga usa pa ka bulan nga lalaki. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, nasuko matod pa ang sospek kay wa hatagi sa iyang kapuyo og kwarta aron ipalit og ilimnong magkahubog. Busa ang bata ang gipahimungtan. Gusto niya mag-inom lagi yung kanina, nagpapalit siya beer o gatong pulutan siyang bana. Kaya di na siya palitan mo ito nga nag-wild. Panang husband niya nilakaw, nanarbaho sa palhawa. Then eventually, naduhugan lang sa mga silingan na naghilak ng bata, gi-choke niya, then gitampungan niya ang baba, then wala pa siya nakontento. Atong gitry unta na mag-intervene ng mga neighbors, siyang gibundak sa mo to na medyo head injury. Ginaberipika pa sa kapulisan ang aligasyong nagagamit og illegal nga droga ang suspect. According sa ating mga witnesses is gumagamit ng drugs, then pati ng husband niya. So, based on the investigation sa mga interview sa mga neighbors. Sumala sa kapulisan, dili pa tarong maistorya ang suspect. Wala pa usab kini pahayag sa iyang gibuhat. Giandam na sa kapulisan ang kasong parricide nga ipasaka batok kaniya. Jandy Esteban, One Mindanao. Bibisita si Vice President Sara Duterte sa mga biktima sa linog sa Davao Occidental ug Sarangani Province atol sa Father's Day. Personal nga gikumusta ni VP Sara ang kahimtang sa mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog sa usa ka eskwelahan nga gihimong evacuation center sa Barangay Nuing sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Bibisita sa Bambise sa evacuation center sa Barangay Mabila sa Balut Island, Sarangani. Sa Glan, Sarangani Province, gisuta sab sa bise ang kahimtang sa mga pasyente sa Sarangani Municipal Hospital ug gikumusta ang personahe sa Philippine Emergency Medical Assistance Team Field Hospital ug gikumusta ang mga padayong nagtinir sa evacuation center. Mitambong sab ang bise sa 57th Foundation Anniversary sa lungsod sa Maasim, Sarangani. Sa matag pagbisita niya sa nagkadeang lugar, mitimbaya ang bise sa tanang amahan atol sa Father's Day adlawng Domingo. Una na nga naghatod og food packs ug hygiene kits ang OVP Disaster Operations Center sa mga nalinugan. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Good news sa mga motorista tungod big-time rollback sa presyo sa lana ang posibleng ipatuman ugma Hunyo 23. Sa diesel, gikan 8 pesos ngadto sa 11 pesos ang posibleng rollback matag litro. Samtang sa gasolina, magdula sa 4 pesos ngadto sa 6 pesos ang posibleng rollback matag litro. Kini ang good news nga epekto sa ceasefire agreement ali Amerika ug Iran ug ang pag-abli og balik sa Strait of Hormuz sa miaging semana. Apan ginabantayan ang posibleng paglihok ug usab sa presyuhan sa lana sa world market human ang gihimo sa Iran nga pagsira og balik sa Strait of Hormuz human giatake sa Israel ang Lebanon. Napulo ang samdaan human mibangga sa Center Island ang usa ka pampasaherong bus sa Davao City human mibuto ang usa ka ligid niini. Maayong pagkaguba niining Center Island human nadaro sa pampasaherong bus banda alas 11:30 Sabado sa gabi. Gumikan sa impact, naguba sab ang unahang bahin sa mga bus. Tungod niini siyam sa 58 ka mga pasahero ang gilayong gidala sa ospital human nasamdan sa insidente. Atong sa itabo samdan sab ang 18 anyos nga lalaking rider nga kasugat human natumba ang motor gumikan sa nagkatag nga debris. Gilayon sab kining gidala sa ospital. Matod sa Davao City Police Office, padulong sa Butuan City ang maong bus. Apan pag-abot sa lugar, kalit may buto ang usa ka ligid sa atubangang bahin, hinungdan nga nawad-an og kontrol ang 45 anyos nga lalaking driver. Gikustudiya na karon sa PNP ang driver sa maong bus, kinsa ginukuhaan pa og pahayag. Lakip na ang kumpanya niini. Ginakuhaan sa og pahayag ang mga nasamdang biktima. Magsugod na ugma ang ikaduhang status conference alang sa kasong crimes against humanity batok ang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sumala sa Trial Chamber 3, lakip sa hisgutan ang deadline sa report sa expert panel sa pagsusi sa kondisyon ni FPRRD ug ang protocol sa paggunit sa mga confidential nga impormasyon. Gipagawas na sab sa Trial Chamber 3 ang guidelines sa pagtaral sa kaso. Gikinahanglan nga magsumite ang ICC prosecution sa ilang trial brief hangtod Agosto 31. Sa September 28 sab ang deadline alang sa Common Legal Representatives of Victims o CLRV. Anaasab sa trial brief ang listahan sa mga ebidensya, principal facts,
kaso ug mga testigo nga ipresenta. Ang defense team gihatagan hangtod Oktubre 30 sa pagsumite sa facts ug mga argumento sa prosekusyon nga ilang kwestiyonon. Sa pagsugod sa pagtaral sa Nobyembre 30, basahon ang kaso sa kanhi Pangulo. Sa opening statements ug presentation sa ebidensya, mauna ang prosecution team, sunod ang CLRV ug ang depensa. Mas may kusog ug usa na ka typhoon ang bagyong Francisco nga naasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ani ang report. Sa ulahing buletin sa Pag-asa, nakataas ang wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion sa Cagayan ug eastern portion sa Babuyan Islands tungod sa bagyong Francisco nga karon typhoon category na. Sumala sa Pag-asa, ubos ang tsansa nga maglandfall ang bagyong Francisco pero wala nila gipadaplin nga magkaduol kini sa extreme northern Luzon. Hinuon posibleng mulikay ang bagyo palayo sa nasod nga puntirya ang Ryukyu Island sa southern Japan. Posible kining makagawa sa par sa adlawng Biyernes. Gawa sa bagyong Francisco, doon na pa'y usa ka low pressure area nga ginabantayan gawa sa par. Posible sab kining mahimong bagyo ug magkaduol sa nasod sa musunod nga adlaw. Mibalik sab ang habagat tungod gibira kini ug gipakusog sa bagyong Francisco. Ana sab ang localized thunderstorms. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, halapad nga pag-ulan ang masinati sa isla. Dunay mga kusog nga pag-ulan, busa mag-igmat sa posibleng pagbaha o landslide. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Mga dalan sa Bukirong Barangay sa Cagayan de Oro City nangakankan ug nangaguba. Epekto sa pagdahot sa panahon nga nagresulta karon sa kahasol sa mga motorista. Cagayan de Oro City LGU misaad nga aksyonan ang maong problema. Ani ang report ni Cyril Chavez. Land scouring o ang pagkahugmak sa yuta, ilawom sa mga sementadong kalsada, lubak-lubak nga dalan o sementadong dalan nga nahanaw na o napulihan og yuta. Pipila lamang kini sa mga sitwasyon sa dalan nga naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa paglibot nato sa mga bukirong barangay sa Cagayan de Oro City. Ang kaniadtong simentadong dalan karon napulihan na og yuta resulta sa landslide dinhi sa barangay Tuburan sa Cagayan de Oro City tungod na sab sa sagunson nga pag-ulan. Karon nagresulta kini sa perwisyo sa mga motorista. Gusto ginugmag yung motor kagado. So mas maayo nga ma-okay? Mas maayo nga okay. Gani kining magpanay nadautan pa og motor tungod sa gubang dalan. Palong. Mulagi nang kuan namo sa politiko lagi kanang mga tarungon ng dalan. Kay daghan na kayong kuan diri mga daot mga dalan. Tapos bikin na kay pangagian. Sabot na pagtingulan. Oo. Mas maayo ni. Maya ni kuan. Basta daan gini simintuhon. Kaya naanas naman ko ni dire. Tungod sab sa kalisod sa dalan ug kamahal na sa gasolina. Kung gikan ang usa ka mananakay sa barangay Pigsagan, moabot ang plitihan sa 250 pesos sa matag pasahero. Busa dakong tabang kuno kung masolusyonan ang problema sa dalan. Medyo atong dalan gyud medyo daot-daot na gyud ang mga semento nga buwak-buwak na. Busa nagsaad karon si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy nga usa sa mga proyekto nga tutukan sa City Engineers Office ang pagtarong sa dalan sa mga bukirong barangay. Dugang sa mayor nga base sa pagtuon, sagad sa rason ngano nangaguba gilayon ang dalan kay ang walay saktong drainage, busa tutukan sab kini. Atong i-rehab planuhan nato then sundon gyud nato ang natural nga gibag-on nga semento aron andam gyud kanunay sa mga truck nga dagko nga moagi og sa ulan nga dunay poy kung kusog ang ulan magbaha naanay drainage. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Nanawagan og relokasyon ang anaa sa 60 ka magbanay sa usa ka sitio sa General Santos City kay dili na sila makabalik sa ilang Pinoy-anan tungod sa hulga sa landslide. Samtang sa Glan Sarangani, na-recover na ang patay lawas sa usa ka residente nga natabunan sa landslide. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Gisubida sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang Barangay San Jose nga sakop sa General Santos City nga boundary sa Tibuli, South Cotabato.
Sulod na sa 11 ka adlaw, bugtong ang mga tent ug trapalra, mao'y musagang sa init ug ulan sa bakanteng luna kung asa temporaryong mibakwit ang 154 ka magbanay sa sitio Datal, Salvan. Gawas sa pagpanawagan ug pagkaon ug tubig, ang mas giproblemahan sa maong komunidad, ana sa 60 ka magbanay ang dili na makabalik pa og puyo sa ilang mga balay tungod sa hulga sa landslide. Busa, nanawagan sila og relokasyon. Kasagaran sa mga diri ng ilang balay na ana sa may daplin na sa pangpang ang uban bisan wala galinog bisan ulan lang may portion nga mo landslide katong naa sa taas matabunan jud ilang mga balay. Mo na mo problema karon kay asa na mo sila ibalhin. Asa na mo sila ibutang kay bisan umana ning linog dili gyapon sila makabalik sa ilang mga balay. Dihang gipangutana nako siya labot sa residenteng natabunan sa landslide sa ginatrabahong dalan sa lugar. Pagtulo sa iyang mga luha ang gitubag kanako. Bayaw di ay niya ang missing. Nang bisan tuod nga safe me nga tan-aw na diri sa evacuation center pero cool kaayo kay napasa ka sa amo nga wala pa nakita. So nang nagpositive lang jud mi nga hope soon or naay adlaw nga makita lang jud iyang patang lawas. Siguro ma-relief naming tanan nga. Wala pa may balik ang operasyon aron pangitaon ang maong lalaki tungod sa kadelikado sa lugar. Sa lungsod sa Glan, Sarangani, na-recover sa Special Rescue Force sa BFP sa tabang sab sa mga lokal nga residente ang patayng lawas sa usa ka 27 anyos nga lalaking residente sa Barangay Kongan adlang Huwebes. Nakalutan siya sa gilawmong anaa sa 15 to 20 feet. Nagtugway matud pa siya sa iyang kanding sa bakilid dihang naabtan og linog. Ang patayng lawas sa kanding nga nakalutan sa rescuers, mao'y nakatabang nga matultulan ang lawas sa biktima. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Ori Gil Relator. 1 Mindanao. Labing-unang Grand Procession sa Archdiocese of Davao alang sa 178th Parochial Fiesta sa San Pedro Cathedral sa Davao City nga gitawag nga La Flotilla. Nakatagdang ipahigayon karong Hunyo 27. Seguridad ug ruta sa maong selebrasyon gihan-ay na. Ani ang report. Gilaumang anaa sa 5,000 ka mga bisita ang mudagsa alang sa labing-unang pagpahigayon sa La Flotilla o Grand Procession sa Archdiocese of Davao nga kabahin sa 178th Parochial Fiesta sa San Pedro Cathedral sa Davao City karong Hunyo 27. We are celebrating the 178th Fiesta of San Pedro. Grand because it is the first time and grand because meron hong liturgical component sa ating procession. Matod sa Parish Pastoral Council sa San Pedro Cathedral, anaa sa siyam ka vicariates o religious representative gikan sa 43 ka mga parishes sa Davao City ang musalmot. Magpasigarbo kini sa ilang karosa nga dunay historical symbol kalabot sa kamugnaan sa maong simbahan. Ang ngalan nga La Flotilla nagpasabot nga bangka nga mao'y gisakyan sa mga Jesuit ug Augustinian nga nagdala sa maong Catholic faith niadtong 1848 sa Davao City. Atul sa aktibidad, hugot nga seguridad ang ipatuman. Kinisab ang ruta sa maong Grand Procession. The group will converge or meet the long stretch of Rojas Avenue from Ateneo de Davao University side up to Paternos, counter flota sa San Pedro, CM Recto Street. So, CM Recto Street, then turn sa Rizal, then after Rizal, turn sa Inigo or Anda, then San Pedro Street. Tapos, dirita mag-end sa stage sa Rizal, kaya diha pagahimuon ang Santos na Misa. Kauban si Melchor Awing ug Jojo Solarte. Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Mas gipahugtan sa Davao City LGU ang kampanya Batok Pagpanigarilyo sa mga pampublikong lugar nga kabahin sa pag-obserba sa Anti-Smoking Month karong bulan sa Hulyo. Kapindos mil ka mga malapason karong tuiga nakabayad og penalty. Ani report.
Mas gipahugtan sa Vices Regulation Unit sa Davao City ang kampanya Batok Pagpanigarilyo sa mga pampublikong lugar sa syudad, subay sa pag-obserba sa Anti-Smoking Month karong bulan sa Hunyo. Ilabi pa nga sukad 2002, ginapatuman ang Anti-Smoking Ordinance sa syudad. Sa tala sa VRU, gikan January 1 hangtod March 31 karong tuiga, miabot na sa 2008 ka individual ang nadakpang milapas sa maong ordinansa. Sagad niini nasikop bisan pag nanigarilyo sa mga eskinita. Pag once na madakpan manigarilyo sa prohibited areas, 3,000 pesos po ang penalty. So once na pagka hindi mo masettle yung fine, mag-proceed siya sa court, sir. So nanadiha no, depende na sa korte kung magbayad lang pud ba siya or mapreso. Dugang sa VRU, nakatakda sab sila nga magpahigayon og information dissemination kalabot niini sa mga tuluhaan. Sanglit ang mga estudyante, nagasulay sab og gamit og tobacco products sama sa vape o e-cigarettes nga susama sa sigarilyo nga dunay nicotine nga usa ka hazardous substance. Kaning sigarilyo manggod is naa siya chemicals na cancer-causing chemicals, no, na mga naa sa 70 carcinogens, cancer-causing chemicals ang naa sa sigarilyo. So sa isa ka stick lang, sir, na 7,000 poisonous chemicals. So kana nga chemicals dili maisa tong lawas. Kauban si Melchor Awing ug Jojo Solarte. Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Mga kapuso, nagpadayon ang nationwide promo sa inyong kapusong estasyon, ang Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos worth of prizes ang nagatang sa mga lucky winners. Sayon lang ang pag-apil, palit lang og participating brands ug ilakip ang inyong contact details sa inyong entries ug ihulog kini sa drop boxes nationwide. Dunay tsansa makadaog og up to 2 million pesos sa matag entry ug pwede sa makadaog og libo-libong cash prizes matag adlaw kada semana. Mas daghang entries, mas dako ang tsansang makadaog. Mulungtad ang ang promo period kutob August 7. Magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o mobisita sa official Facebook page ug microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements. Big time rollback sab ang ipatuman sa presyo sa liquefied petroleum gas kon LPG karong Hulyo. Matud sa Liquefied Petroleum Gas Marketers Association o LPGMA, anaa sa 12 pesos matag kilo ang posibleng iubos sa presyo sa LPG. Pasabot nila nga anaa sa 150 pesos ngadto sa 160 pesos ang makalta sa presyo sa matag tangke. Posible matud pa nga magpadayon ang pag-ubos sa presyo. Apan kini magdepende kung magpadayon ang peace deal tali sa Amerika ug Iran. Human ang duha ka semana nga walay klase tungod sa magnitude 7.8 nga linog ug sunod-sunod nga aftershocks, balik eskwela na ang mga estudyante sa Davao Occidental. Ubos sa memorandum nga gipagula sa provincial government, mamahimo na nga makabalik sa face-to-face classes sugod karong adlaw June 22 ang mga eskwelahan sa mga lungsod sa Malita, Santa Maria ug Don Marcelino nga nahataga na og safety clearance. Apan ang mga eskwelahan sa Jose Abad Santos ug Sarangani nga grabing naapektuhan sa linog, magpatuman og alternative learning modalities aron masiguro nga magpadayon ang pagtuon samtang ginasiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ug school personnel. Mamahimong ipadayon ang pagtuon pinaagi sa online, modular, take-home learning activities o uban pang mga pamaagi. Ginaawhag sab ang tanang eskwelahan nga magpahigayon og psychosocial first aid alang sa tanang anaa sa eskwelahan. Nakadawat og tag 100,000 pesos nga cash incentives ang tulo ka mga centenarian sa Davao City. Sa ilang ika 100 years old, 100,000 pesos sab ang ilang nadawat gikan sa City Government of Davao. Kiniubos sa ordinansa sa Davao City nga pagpasidungog sa ilang taas nga kinabuhi ug pag-ila sa ilang mahinungdanong kontribusyon sa ilang komunidad ug pamilya. Ang honorees mao sila Candelaria Kilos nga taga Barangay Tugbok Proper, Joveta Texon nga taga Barangay Vicente Hizon Sr. ug Maria Cainya nga taga Barangay 5A sa Davao City. Mismong si Mayor Baste Duterte ang personal nga nagtunod sa pasidungog sa usa ka centenarian, kauban ang representante sa Davao City Social Welfare and Development Office.
Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita. Pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kani adto og karon, serbisyo tinuod lang.